As he that bindeth us so is he that giveth honor to our food. Let's pray to the Lord. Nabasa, pagpalain po ang pag-aaral ko ng ito ang mensahe ng bibigyan kaloob. Pray ko po, Panginoon, na mag-encourage na po pag-aalala, review, Panginoon, kung ano man po ang mga kailangan nyo namin sa oras. Kayo po ang mangusap, patumilis po sa kalahin natin na frontline. Pagkasalin, bawal nyo po ang mga mensahero sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sling po, ito po ay isang weapon. Ginagamit po ito for defense or hunting. Slings are a deadly weapon if used properly. Kung tama yung paggamit. Siyempre, tututok mo yan sa huhulihin mo na hayop at hindi mo tututok yan sa sarili mo. Paano siya pag-intending mo o paano mo siya gamitin pang hunting kung tututok mo nga naman sa mukha mo. So, mali yung paggamit. So, dapat ito ay gamitin sa tamang pamamaraan. The verse tells us about a person who ties the stone in a sling. Sabi po dyan, as he that bindeth a stone in a sling. So, ibig sabihin ng bind ay tinali niya. So, ibig sabihin yung bato tinali niya doon sa sling. How can the stone fly or project kung nakatali nga naman sa sling yung bato? So, mali yung paggamit niya ng tamang to. Hindi niya ginagamit ng tama or properly yung sling. It will be useless. Si David, hindi niya mapapatay si Goliath kung tinali niya yung bato doon sa sling niya. Hindi sila magkakaroon ng victory. Hindi makakalala ang Israel sa mga Philistines. So, buti na lang hindi siya naging fool. He'd be a fool kung tinali niya yung bato doon sa sling. He wouldn't kill the giant of their lives. We also can handle a giant if we also cannot handle a giant. It can be a task, a trial, or triumph. If we also tie something in us. So, kung meron po tayong ibabahan sa ating sarili as we go on our Christian lives. Ano po yung una natin pwedeng itali sa ating sarili na tayo ay hindi magiging properly used? Number one is our old sins. Bakit ka babalik sa kasalanan na napagtagumpayan mo? Verse 11, tingnan mo natin. Same chapter. Verse 11. As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his vomit. This will hold an unfinished task. This will stop you through trials. This will hinder your trial. Pag binalikan natin yung old sinful nature natin, hindi po yan makakatulong para tayo ay mag-go-on. So para tayo ay lumago, ihihintol po tayo. We should go forward, not backward. Dapat po tayo kayo nagtuturo na, hindi po tayo dapat pinapagalitan. Dapat tayo lumalago. Nakaupo ka na dito sa harapan eh. Nakaupo ka na dito sa harapan, bakit babalik ka pa rin sa taas? Ba't ka pa magtatago rin sa ito? Kung saan di ka nakikita ng pastor pagsak ko. Dapat nandito na tayo sa harapan. Nag-i-aiming ka na kung saan doon, pero bakit ka pa babalik doon sa likod at nag-i-pag-ismisan? Dapat tayo ay lumalago. Dapat nag-move forward tayo. Dapat hindi tayo babalik at tulad ng isang aso na bumabalik sa kanyang isinura. Verse number 11, napaka-kadiri naman pag ganyan tayo i-describe ng a dog returned to his vomit. Makahanap ka na ng joy sa ministry. Bakit ka pa maghahanap ng joy sa ibang mga bagay? Bakit ka pa maghahanap ng joy sa unsaved na kabataan? Bakit ka pa maghahanap ng ligaya? Gabi-gabi sa unsaved na kachat mo? Diba? Mayroon ng joy sa pagbabasa ng Biblia. Diba? Bakit ka pa maghahanap ng ibang source ng kaligayahan? Diba? Ang aso, a dog returned to its vomit. Meron pong dahilan kung bakit. They smell vomit like their normal food. Normal lang sa kanilang pagkain yung suka nila, kaya ginagawa. Tayo mga Kristyano, dapat ayaw natin yung kami ng kasalanan. Pero bakit natin pinabalik na ito? Dahil ba normal yung kasalanan na yan sa ating mga
Kung ginagawa ng iba, siguro pwede ba rin gawin. Wala namang masamang nangyayari sa kanila. Ang pag-inom ay pag-inom lang naman. Wala namang nangyayari, pero alak yung bibili mo. Diba? Ang aso, normal sa kanila ang sopa dahil nakala nila normal na pagkain lang. Isa pang dahilan kung ba't sila bumabalik sa kanilang sumuka. Kasi tabi ko sa mga kumakain na yan, they fed on what their family have been eating. Diba? Yung nanay at nanay ng mga aso yan, pareho lang yung pinakain nila, binabalikan nila yung kanilang binabas. They fed on what their family have been eating. Don't eat what others eat. Eat fresh. They are new every morning. Diba? Pero araw-araw na binibigay sa atin ng Panginoon na mensahe. Bakit tayo gagaya sa iba na paulit-ulit yung kanilang kinakain? Isa pa pong dahilan kung bakit sila bumabalik sa kanilang vomit is because they hide evidence of their sickness. Kung aso, nagkaroon pa ako ng aso noon, normal daw, at hindi naman normal daw, ayon sa pag-aaral, normal na kinakain nila yung kanilang nilabas dahil ayaw nilang ipakita na meron silang nararamdaman. Ikaw, bilang isang Kristiyano na, bakit mo tinatago yung evidence na ito ay bagong nilalang na? Tinatago mo ba sa mga kaibigan mo na ito ay isang Kristiyano na? Tinatago mo ba sa mga kasama mong kumakanta ng world music na Christian songs na yung kinakanta ngayon? Bakit mo tinatago yung evidence na ikaw ay isang changed person? Diba? Stop the dog from eating. Diba? Huwag kayong babalik dun sa tinanggalan ng Panginoon sa buhay ko. Kung gusto nyo pong matigil yung aso sa pagkain ng hindi tama, ay huwag nyo po siyang hahayaang mag-stay doon sa lugar na pinagsukaan. Huwag na kayong makikiyuko sa mesa na kung saan may nagiinuman yung mga kaibigan nila. Huwag ka nang sasama sa pagkaraokehan. Diba? Ganun lang yun. Huwag na kayong mag-stay doon sa lugar kung saan nilabas na aso. Kung saan yung kasalanan mo nag-stay, umalis ka na sa lugar na yan. At kung nilinisin nyo man ang binuraan ng aso na yun para hindi niya kainin, isama mo yung aso kasi pag hindi mo yung aso, kakainin niya lang ulit dito. Pagbalik mo, malinis na ulit. Diba? Stay with God's people. Huwag kayong mag-stay sa mga ayaw sumama sa simbahan. Pero kung kaibigan at tirayin mo isama sa simbahan, ayaw sumama, huwag kang mag-stay sa kanila. Tirayin mo yung part, ginawa mo yung part ng bakala ng Panginoon sa kanila. Number 2 na makikita po natin sa ating devotion na dapat na hindi natin ibahin sa ating sarili. Number 1, old sin. Number 2, often sin. O-F-T-E-N. Often sin. Verse number 14. Sabi po sa verse number 14, same chapter. As the door turneth upon his hinges, so that the slothful open his gate. Alam na po natin yung mga pintuan na may hinges. Pabalik-balik yan. So ang kasalanan, meron din pong klase ng kasalanan na pabalik-balik. Kaya nga often sin. Like a hinge that returns to the original state. Ang original state ng mga Kristyano, mga ligtas na Kristyano, ang original state niya ay enemy of God. Sons of the devil. The devil who devised the worldly music, untimely relationship, and being equally yoked with unbelievers. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Kung bubuksan niyo po, sabi po sa familiar verse na ito, 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ang sabi po ay, be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? What kind of relationship do you have with the unbelievers? Nag-enjoy ka ba kasama sila? You exchange I love yous with an unsaved person. Diba? Anong klaseng relationship mo? Diba? Ang unsaved na tao, yan ay anak ng Diyos, sabi ng Biblia. Yan ay enemy of God. Pero nakikipagpalitan ka ng I love you.
Ano ang minamahal ng mga hindi paligtas? Siyempre, yung mga makamundong bagay. And then, sasabihin mo, mahal mo siya. Ibig sabihin nun, minamahal mo lang din kung ano yung mahal mo. Mahal mo pa rin ang mga makamundong bagay. Mahal mo pa rin ang world music kahit nasa private. Mahal mo pa rin ang ibang katuruan, mga ibang gustong i-influence sa atin ang mundo kahit ikaw ay isang disposition. Nagtuturo ka na ng salita ng Diyos kung paano mamuhay na kaaya-aya sa Panginoon, and then mahal mo yung tamang mamuhay sa mundo. Hindi magtatagal, gagayahin mo yung nagila mo yung may influence ka na. Kung hindi mo pa nga sila nadala ngayon at nag-stay ka sa mga ganyan kasalita, ikaw yung madadala. Why do you still sing worldly music? Some may say, I only use it, not sing it. Ginagamit sa my way, may background music na worldly music. Pero bakit ka nagkakaroon ng care sa mga ganyan kanta? Naghahanap ka pa, ano ba yung bagay na kanta sa picture ko naman? O ito bagay ka, hindi ko naman kinanta, ito-post ko. Nakahanap ka ng bagay na worldly music. Hindi mo nga naman kinanta, pero nakita ng lahat. Yung background music ng picture ko, worldly music. Diba? We preach to bring what we do in church outside. Sabi natin na yung matutunan sa simbahan, ibamuhin natin sa labas ng simbahan. Then, i-practice natin ito sa labas. Then, we also should not bring those things outside sa simbahan. Diba, ginagawa sa labas ng simbahan, huwag natin gawin sa simbahan. Yung mga bagay na ginagawa ng kaibigan mo dyan sa labas ng simbahan, huwag mong ipasok sa simbahan. Panatilihin natin yung church natin, holy place. Kung magsasabi, wala naman siguro nagsasalita ng masama dito o umura. Wala gagamit sana ng worldly na mga phrases o yung mga sikat na mga slang words. Huwag natin gamitin yan dito. Lalo na pag ikaw ay naglalota ng opportunity na makapag-share ng devotion, huwag tayong gagamit ng mga points na binabaliktad yung mga salita. We also should not bring those things in the church. Don't sing worldly songs in the church, even if there's not bad lyrics. May mga kanta naman talaga na walang bad lyrics. Magandang pakinggan, malinis, pero hindi mo alam yung kumanta niyan. Siguro gumagamit ng mga bata. Nakikipag-bigyan mo ng mga kumakanta. And then yun yung i-idolize mo. Marami mga kumakanta ng revolutionary song, mga patok na patok sa kabataan, galing sa kulungan. Then gusto mong awitin. Hindi mo kinikilala kung sino umawit na yun. Dati pa lang mga kanila. Masasabi niya, nagbago siya sa loob ng kulungan. Then i-idol. So number 2 is the offense. Yung mga binabalik-balikan natin na kasalanan. Kadalasan ito yung mga magagaan lang naman, yung mga hindi talaga nakakasakit. Yan, time relationship, nakikipag-relationship ka sa unsaved people, mga music, worldly music. Kumbaga kung itimbangin mo, parang hindi naman talaga, kumbaga harmless. Yan yung mga offensive. Pero yan yung mag-i-stop sa atin para tayo ay lumago. Last point, number 2. The optimistic sin. Verse 21 ng chapter 26 of Proverbs. Proverbs chapter 26, verse 21. Ang sabi po dyan, as coals are to burning coals and wood to fire, so is a contentious man to kindle strife. Contentions means to cause disagreement. Okay. So sila yung maghahanap ng argument. To hope na sila yung mananalo sa argument na yun. So ibig sabihin sila ay optimistic person who expect good outcomes or hope for or hopeful. The optimist, sabi po nito, the optimist have faith that no matter how avaricious the age, literature will endure. Ibig po sabihin, greedy of gain. Meron siyang gusto makuha. And that is what a contentious man is. An optimistic person. These are permissive people with permissive will.
we can expect good outcome from compromising or the best outcome from doing wrong to do right. Huwag nating hayaan na yung mga tao yung mag-a-adjust sa atin kung gano'n tayo kakarnal. Imagine niyo nga, si Ryan, magsusawlig siya, naka-short, nakatakin yung barong niya, nakamuhok, kulay dilaw. Although wala sa Bible yun di ba? Hindi pinagbawal sa Bible na bawal ka magmuhok. Hindi pinagbawal sa Bible na mag-short ka. Pero hahayaan ka natin hahayaan lang ba ni Ryan na dahil walang sisita sa kanya, dahil wala sa Bible yan. Hahayaan ko na, tatanggapin naman ng simbahan ko kung lagi mo itong susunod. That is the optimistic sin. Pero tayo mga ginagawa na hindi pinahihintulutan ng Biblia, pero dahil walang sumisita, hihintayin na lang natin yung panahon na tatanggapin na tayo ng mga tao. Diba? Maraming ganyan yan. Lalaki sa lalaki na relationship. Diba? Dumating ka lang yung panahon na wala na sumisita doon, kaya feeling na lang ngayon tatanggap-tanggap ka. Diba? Meron ka siguro ngayong karelasyon sa school mo, hindi siya church person. Hihintayin mo na lang siguro na ito, tatanggap din naman sa Panginoon. Hihintayin mo na lang na mag-adjust ang salita ng Diyos sa kung ano ang gusto mo. Yeah. Don't leave using as being the wrong way. Be grateful kung meron pa rin sumisita sa inyo na kapag-ilan mo or kuya mo dito sa simbahan. Huwag kang mainis sa kanila kung meron nagpapaalala sa inyo, mali yan. Don't wait for God to use an unbeliever para ikaw ay ito. Tingnan niyo po si Jonah. Jonah chapter 1. Jonah chapter 1. Verse number 5 na lang po natin simulan ng verse number 6. Sabi po sa verse number 5, Then the mariners were afraid and cried every man unto his God and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God. If so be that God will take upon us, that we perish not. Kita niyo po, ang taong sumusuway sa Panginoon, nagiging tsinelas. Ang sabi niyo, huwag daw sleeper. Nagiging tsinelas. Pero tingnan niyo po, gumamit na ang Diyos para paalalahanan si Jonah, isang unbeliever, isang unsaved na tao. Alam niyo po kung gaano kasakit yan sa kapatiran mo, sa kapatid mo. Diba? Ilang beses mo tinuturuan ng kapatid mo na iwanan mo na, alikuran mo yung kasalanan mo, and then hindi mo ginagawa. Hanggang sa hindi na niya kinakausap. Hanggang ang Panginoon gumagawa siya ng unbeliever para i-correct ka. Diba? Matthew chapter 7 verse 6. Matthew chapter 7 verse 6. Verses po sabi po dyan, give not that which is holy unto the dogs. Huwag niyo pong hintayin na yung Christian counsel ay hindi na ibigay sa inyo ng Panginoon. Diba? Neither cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and then. Ano po ba yung attitude natin pag tayo po ay kinakaroon? Ano po ba yung attitude po or paano mo tanggapin yung rebukes? Katulad ba ng aso or ng swine that trample them under their feet, turn again, and rend you. Huwag mo natin hintayin na ang Panginoon hindi na siya gagamit ng kapatid mo sa simbahan para i-correct ka. Dahil pag dumating ang time na unbeliever na magko-correct sa iyo at ikaw ay naitama niya, sasama ka sa kanya. Kasi siya yung nakatulog sa iyo. Feeling mo siya yung nakatulog sa iyo. David was no fool. He let the stone out to kill Goliath, which brought victory and freedom, and it began his kingship. Ito nagsimula yung magiging hari niya, nagiging niya ang Israel against
Philistines. We are designed to grow. Don't let a stone hinder us from being great for God. Sa Luke chapter 8 verse 6 yung parable of the sower. Bakit hindi umusbong yung kinain? Kasi meron bato. Hinder yung pag-grow ng seed. So dyan po tayo tatapasan na po ay mag-bless po kayo sa pag-share po ng aking devotion, pinamagatang Stone Swinging Slingshot. Dapat lumalabas yung bata sa atin. Amen. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita na narinig. Salamat po Panginoon sa blessing. Dalangin po Panginoon ang kayo ang pumilos sa bawat isa na ito po ay tanggapin na ipamuhay. Silbing aral at paalala po Panginoon at maging kalakasan po namin sa pag-alilig po sa inyo. Ihanda niyo po ang bawat isa sa practice po ng choir, yung bawat ito ang bawat isa sa amin. Patapusan po po ng pagkasala sa inyo ang papulit pasalamat sa mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen.